Kumustahin natin ngayon ang lagay ni Irene kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, paano ba nagkakaroon ng ganitong klaseng sakit o nagkaroon ng ganitong klaseng sakit si Irene? Bakit hindi ito nakita nung simula pa lang? Actually, paliwanag naman ang kanyang mistera. Nakita naman daw agad yung sakit ng kanyang misis. Kaya lang kasi nauna siyang ma-diagnose nga ng diabetes at ng pre-tuberculosis. Pagkatapos kasi noon, Pops J, doon lang naglabasan yung mga sintomas ng reflux, yung pananakit ng kanyang tiyan. Ang paliwanag naman, Pops J, ni Dr. Virgilio, ang reflux kasi maaaring parte yan ng gastritis at ng indigestion. Kaya lang mahirap siyang ma-distinguish ka sa indigestion at sa dyspepsia kasi parehas lang ng sintomas tulad ng pananakit nga ng tiyan, pagiging bloated, acid reflux. At ang tanging paraan lang para malaman kung may bile reflux ka ay sumailalim sa endoscopy. Yeda, paano raw ba may iwasan itong bile reflux, hypertensive vascular disease? Actually, ayun, nabanggit nga sa report ni Dr. Virgilio na mahalaga talaga yung healthy lifestyle. So, dapat palaging tama yung timbang, iwasan maging overweight. Kapag kakakain, dahan-dahan lang yung pagguya, huwag lunok agad. Pagkatapos, ay huwag hihiga agad pagkatapos kumain. So, dapat daw after kumain, maghintay muna ng 1 oras pag humiga. Yeda, kamusta naman ang diabetes at pre-tuberculosis ni Irene? Nakokontrol naman ba? Pops, yung pre-tuberculosis ni Irene ay gumaling na siya dyan. Nagamot yan sa loob ng 6 na buwan. Pero yung kanyang diabetes nga ay tuloy-tuloy pa rin yung pagbigay sa kanya ng insulin, yung pag-inject sa kanya. Pops, yung diabetes, isa din pala yan sa sinisising dahilan, posibleng dahilan. Kasi pala kapag ka masyadong mataas yung sugar sa katawan, hindi kontrolado, magiging prone talaga yung tao sa infection. Yeda, linawin natin, no? Kaiba ito dun sa tinatawag na acid reflux, hindi ba? Yes, Pops J. Yung bile reflux kasi, Pops J, ayan yung liquid na pinoproduce ng liver natin kapag kumakain tayo ng matabang pagkain. Okay. Hindi na kamo tumatalab ang pain reliever kay Irene? Nakokontrol? Okay. Ano ang ginagawa niya ngayon para maibsan ang sakit? Actually, tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-inom niya ng pain reliever. Kaya lang, ayun nga, napapansin nila na after 30 minutes ay sumasakit ulit, namimilipit ulit si Irene sa sakit. Bukod doon sa, yun nga, sa pain reliever, umiinom din siya ng 2 antidepressant dahil syempre sa kanyang sitwasyon. In-advise yan sa kanya ng kanyang psychiatrist at meron din siyang gamot para sa pagsusuka. Yeda, matapos ang result ng CT scan ni Irene, ano ang gagawin sa kanya? Actually, wala pa kasi yung CT scan. Kahapon lang actually yan nagawa. Kaya iniintay pa nila yung result. Doon kasi malalaman kung ano ba yung dapat gawing gamutan kay Irene at kung maaari ba siyang operahan. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Yeda Pascual.